Magandang buhay po sa ating lahat. Sa videong ito, i-share ko kung magkano nga ba ang sahod ng isang front desk receptionist. Mga ibang company nag-hire ng mga front desk officer para may tatao sa kanilang front desk, of course, di ba? Para kung may mga kliyente o kaya mga walk-in applicants, sila yung unang mapagtatanungan ng mga tao. Dito sa Abu Dhabi, maraming mga kumpanyang naghahanap ng front desk receptionist o yung mga nakaupo sa harapan as a frontline na staff para kung may magtanong o kaya may mga darating na bisita, sila yung sasalubong sa kanila. Ano nga ba ang job description ng isang receptionist aside sa tagatanggap ng tawag? Siyempre, kung isa kang tagatanggap ng tawag, alam mo kung paano i-screen ang mga tawag. Hindi dahil ang caller mo ay naghahanap ng general manager para sa complaints niya, itra-transfer mo na ang kanyang tawag. Dapat ang receptionist marunong mag-screen ng mga tawag. Dapat alam din niya kung saan niya i-forward ang mga tawag, kung ano ang concern ng mga caller. Kailangan alam niya kung ano yung mga concern at kung kanino niya ita-transfer ang mga tawag. Nagsisilbi din silang support staff para sa mga ibang staff. Kung for example, absent ang isang staff na gumagawa ng trabaho, for example, ang document controller absent, siya ang gagawa doon sa mga trabaho niya. Kung for example, one day na absent, siya muna ang hahalili. Ano nga ba ang mga qualifications na hinahanap nila para sa isang front desk receptionist? Siyempre, dapat nakatapos ng grade 12 o kaya high school graduate. Merong kahit na 72 units sa college. Marunong gumamit ng Microsoft Office, Excel, Outlook, at saka yung mga basic na Microsoft PowerPoint para sa presentation ng mga reports. Dapat marunong din siya sa basic English para makapag-communicate siya sa mga taong bibisita o kaya sa mga staff. Sa mga ibang company, ang gusto nilang receptionist ay yung mga bata with pleasing personality at may konting alam na sa pagre-reception. Yun ang hinahanap ng mga iba't ibang kumpanya. Pwede siyang maasahan sa lahat ng trabaho. Pwede siyang maging call center, pwede siyang maging document control in the future para sa promotion naman niya ng kanyang profession. Ang mga front desk officer ay nakapagtapos ng kahit na anong kurso. Ang mga iba ay nakapagtapos ng mga IT, business administration, yung mga ganyan na mga kurso ang mga kinukuha ng mga front desk officer. Meron yung mga iba major in culinary arts, meron din yung mga iba. Kasi hindi naman kailangan talaga na angkop ang iyong pinag-aralan para sa receptionist na trabaho. Basta willing to learn ka lang at willing to do sa mga ipapagawa ng mga empleyado, okay na yon. Hindi yung dahil mataas ang pinag-aralan mo, ayaw mong magpautos o ayaw mong masabihan, ganyan. Yung mga ibang kumpanya, ang gusto nila yung mga matatanda o kaya yung mga may experience na para hindi na nila kailangang turuan. Alam na nila kung paano gawin ang isang trabaho. Ang mga ibang kumpanya din, ang gusto nila yung mga bata para o kaya yung mga fresher para madali nilang turuan o kaya naman mababa lang yung maibibigay nilang sahod. Kaya kung fresher ka, huwag ka munang mag-expect ng mataas na sahod dahil understood na yan na kapag fresher ka, hindi pa masyadong mataas ang ibibigay nila. Lalo na kung tinuturuan ka pa kung paano gawin ang isang trabaho. Gusto din nila yung madaling matuto para mabigyan pa nila ng isa pang trabaho. For example, gusto nilang i-promote na magiging isang document control. Gusto nila yung madaling matuto. Dahil ang mga receptionist, meron silang chance na ma-promote as a document controller. So magkano nga ba ang ibinibigay na offer para sa mga fresher na mga receptionist? Sa mga maliliit na kumpanya, nagbibigay sila ng 2,000 dirhams to 2,500 dirhams. Fresher yan. Sa mga iba din na mas malaking kumpanya na mas may malaking turnover, nagbibigay sila ng starting salary na 3,000 dirhams to 3,500 dirhams.
Kaya't kung ikaw ay fresher ka at nakakuha ka ng 3,500 na starting salary, swerte mo na yan. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Pirmahan mo na ang iyong offer letter para makapag-umpisa ka na agad-agad, lalo na kung 2 day off pa ang iyong pahinga, okay na yan. Sa mga may experience naman o kaya yung mga may 3 years na silang experience sa pagiging receptionist, makakatanggap na sila ng 4,000 to 5,000 na sahod. Kaya maganda din yan, magkakaroon na kayo ng idea kung magkano nga ba ang iyong tatanggaping salary kapag nakapunta kayo dito sa Abu Dhabi. At laging tatandaan na hindi lahat ng Emirates ay pare-parehas ang sahod. Dahil sa ibang Emirates, mas mababa ang cost of living at saka, for example, sa Dubai, mataas naman ang cost of living. Kaya mas mataas din konti ang binibigay nilang sahod. Depende pa rin yan sa company size and profile. Ang iyong sahod din ay depende sa result ng interview. At depende din sa budget ng isang kumpanya kung magkano ang maibibigay nilang starting salary sa'yo.